choir. Doon na mo yung Bible. Salamat guys, Ginoo. Doon na mo yung Bible atong ablihan sa Book of Samuel, 1 Samuel chapter 17. Usa ka familiar story nga I believe nga makahatag ni nato kadasig nga matubang sa another challenge no sa aning tuig. 1 Samuel chapter 17 atong basahon verse number 29 hangtod sa verse number 30. Manindugtang tanan palihog atong basahon ni. Salamat sa Ginoo nga nakaabot ta ani nga tuig. Amen. Salamat buhi pa ta og maayo atong pagginhawa. Ug salamat sa napatay naata sa nasod sa Pilipinas nga doon natay kagawasan sa pag wali sa pulong sa Dios. Doon natay kagawasan sa pag-exercise unsay atong pagtuo. Amen. Okay, responsibly ato ning basahon no. 1 Samuel chapter 17 and verse number 29 o sa verse number 32. Basahon na to, ready? Begin. And David said, okay, mag-pray that. Thank you, Lord, sa imong pulong. Lord, I pray nga usa kini ka mahimong challenge sa matagusan namo, moatubang kami sa mga dagkong mga challenge sa mga kinabuhi nga para namo imposible. Pero pinagi sa grasya o Dios mahimo namo. Lord, bless ang mensahe in Jesus name. Amen. Daghang salamat magkalingkod. Okay, ang istorya din familiar kayo na to, labi nagtubo mo sa Sunday school about ni sa David and Goliath. Amen. So sa ka-challenge ang istorya din nga 40 days nagbahis-bahis ni si Goliath nga gi-challenge niya ang Israelites nga kung doon na mo'y champion diya, doon na mo'y champion, makig-away niya nga gitawag siya og champion, nga gitawag siya giant. So ang kondisyon nila nga kung ang inyong champion sa Israel makadaog sa amo ang champion sa Philistines, kung kamo mo'y nakadaog, kami mo'y mahimong ulipon. Sibing ang Philistines mahimong slave or mahimong ulipon sa Israelites. Apan kung ang champion sa Israelites mapildi o ang champion sa Philistines mo'y makadaog, ang Israelites mao'y mahimong slave sa mga Philistines. Diba? Challenge ba siya, diba? Amen? O ang istorya din walay gusto makig-away ni Goliath tungod kay dako ba si Goliath ang sa komentary mga 9 feet. Dako na magalina si kanang mga naa sa NBA, si Yao Ming 8 man to ihang height. 7'8". Pero man niya salamat sa Ginoo nga dunay gitawag David nga usa ka batan-on
nga niatubang siya ni Goliath og mao ni niya sa atong istorya karon. Mao ni niya. Amen. So ningon si David, ingon siya din nga sa ato lang sugdon diri siya. And David said, "What have I done? What now I done? Is there not a cause?" Doon na sa ato apan ning pagkasulti nga kini nga akong gibuhat, wa ba ni kapasikaran or wa ba ni dakong rason nganong nga ako mo makig-away ni Goliath? Wa ba ni dakong rason? Verse number 30, and he turned from him toward another, and speak after the same manner, and the people answered him again after the former manner. Aktor nga pag-istorya, kung may mga picture si David nga, anong di man ta makig-away ani? Is there ato doon na ba'y kapasikaran ni? Ang buot pasabot nga, usa ka challenge nga wa ba'y igong rason nga nganong mo di ta makig-away ani niya. So ang nitabo, verse number 31, ingin siya, when the words were heard which David spake, he rehearsed them before Saul and sent for him. And David said unto Saul, nabalaka man si King Saul, aning higayon na si King Saul mao'y hari sa Israel, nabalaka siya tungod kay kinsa man si David i-compare ni Goliath. So nabalaka si David, si Saul. Pero gingnan siya ni David, and David said unto Saul, let no man's heart fail because of him. Ayaw kahadlok, King Saul, ayaw kahadlok ng Goliath. Thy servant will go and fight with this Philistine. What's challenge, amen? Tuloy, karon nga tuig mga kaigsunan, samtang ko na malandong ani, and I believe nga this is a great challenge for us. I believe nga kung doon na tayo dagkong mga goal sa atong kinabuhi, ato nang isipon nga mao na atong giant nga ato bangon. For example, poverty na to. Actually, I'm sorry, no? Di warag, ang uban ninyo, marag di talaga mo ganahan magisgutan eh. Pero ang nakita, no, mga kaigsunan, kinsa may mo challenge ninyo, or kinsa may mo tudlo nato o ninyo, nga iatong increase ang ato ang pag-alaga, increase nato atong giving. Kaya mo sugutag sa dili mga kaigsunan, dili mo increase ang atong giving, kung dili mo increase ang atong income. Amen? So, para sa uban, bukid kayo, murag giant yun kayo, kanang maingon ka nga, we need to aim to become a millionaire. Murag bukid yun kayo na. Murag imposible good kayo. Pero ako mong i-challenge yung people. Bago lang ko nakadungog sa usa ka construction worker. I don't know kung Christian magado. Usa ka construction worker. Sadang nakadungog siya mga about sa YouTube, mga testimony mahitungod sa or challenge, mahitungod to become a millionaire. Abi nimo, dito siya nagsugod siya og save sa iyang pila ra may sildo sa construction worker. Laborer. Pero I don't know kung Christian magkano siya, na-challenge siya. O karon matod pa siyang testimony, naanay asset siya nga 100 million.
Na siya asset nga 100 million. Karon dili na siya construction kanang labor kun dili siya na mo'y kontraktor. Napa mo diha? Pero imposible. Kini nga challenge sa akong ako ning himuon ba nga challenge alang nato. This David mga kaigsunan, iyang gitake ang challenge, iyang gikuha ang challenge nga he will fight against Goliath. Nga para nato, para sa ilaha, imposible nga makadaog si David. And I hope and I pray nga unta mga young people, mahimo ning challenge para ninyo. To become a millionaire is a great challenge. Apa mo? Talag sarang pastor magtudloan eh. Pagita mo church nagtudloan eh. You know, nang ilang gitudlo na mo sa pastor mo. Faith. We need to have faith in God. We need to have faith in God. Faith. Yun na ba? We need to have faith. Ano ba? Pero wala ta gitudlo ang mga specific or unsay mga detalyeng buhaton unsa diyan ang faith. Abot lang ninyo, pila man ka mga speakers na nato diyan dire. Usa sa mga speaker na gyud nga akong na-invite na to dire, mao ra gyud si Pastor Wesley. Siya mo'y nag-challenge nato nga unsaon pag-increase ang atong income. Abin ninyo mga kaigsunan, the greatest nga atubangon nato nga giant is kining gitawag fear. Kahadlok. Once gani nga dili nimo ma-overcome ang fear mga kaigsunan, mahimong wa jud kay mahimo. Amen. Og imong tanawon sa book of Matthew. Aningon si David re sa 1 Samuel verse number 12, verse number 32. And David said unto Saul, let no man's heart fail because of him. Thy servant will go and fight the Philistines. Meaning ayo kabalaka, ako makig-away. Meaning, David mga kaigsunan, he was confident nga makadaog siya. Ang uban na balaka, even King Saul, na balaka, pero siya, confident siya nga makadaog siya. Okay, na-overcome ni David ang fear. Amen? Iyang gidaog ang fear. Lakton nga pag-istorya, ang istorya dire, nga nakadaog yun si David, napatay niya sa Goliath, amen? So mo na istorya, di lang ko istorya na, kay balo naman mo na. Pero ako lang kuha ang application dire, sa the greatest, or one of the great sin the Christian committed, kining gitawag, wala niya ma-overcome ang fear. Kaya, atong tanawon sa Matthew chapter 25, verse number 25. Ang istorya din ay mga kaigsunan, doon ay naghatag og talent. Ang isa, the parable of the talent, ang isa, gitagaan niya 5 talents. Then pagbalik niya, inumdum mo ang istorya ha? Pagbalik sa maong Lord or sa maong naghatag sa talents, ang 5 nahimong 5. Ug ang katong isa, ang 3 nahimong pong 3, di ba? Sa ato pa dunay asinso. Amen? Pero ang isa,
nga gitagag 1 talent, iningon siya diya, tanawa ko sa iyang statement, sa verse number 25. Ingnan siya nga, nganong wa man nimo, nganong imo mang gilubong, nganong imo mang gitaguan ang imong talent. Abi naman siya ang katarungan, and I was afraid. That is fear. I was afraid and went and hid thy talent in the earth. Lo, there thou hast that is thine. Meaning, narao, katong imong ihatang na ko, nara. Ugon sa giingon sa iyang Lord, nasuko ang iyang Lord. Verse number 26. And his Lord answered and said unto him, thou weak, tanawa, iyan siyang, thou wicked and slothful servant. Ang reason mga kaigsunan, ngano ang usa ka Kristohanon dili mag-asinso sa iyang kinabuhi, ang usa sa rason, ang rason gid slothful, tapulan. Sige sa Bible, thou wicked and slothful servant. Ginganlan siya wicked, unsa may sala niya? Ang sala sa maong tao mga kaibigan, wala siya mag-inap, wala siya mang-rape, wala siya mangawat, dili siya babaero, dili siya mangingilad. Pero ang sala niya mga kaibigan, matod pa sa maong Lord, the wicked and slothful servant. Itawag siya wicked and slothful servant because wa niya gigamit ang iyang talent. Ug daghang Kristohanon karon mga kaigsunan mahadlok sa investment, mahadlok sa mga negosyo, mahadlok mga kaigsunan. Ang pangutana, di ka mahadlok sa gutom. Di ka mahadlok ang imong pamilya, nagkalisod-lisod ang imong pamilya. Di ka mahadlok magsigag pangutang. Di ka mahadlok nga wala kay asinso sa imong kinabuhi. Para sa ako ang mga kaigsunan, para nako dili ko gusto nga akong kinabuhi walay asinso. Kung magisgot ang achievement mga kaigsunan para sa ako kinini karon achievement naman ninago. Makapadala kog missionary, mga missionary, 30 ka missionary gikan ang church, achievement na para nako. Natay building bisag wala mahuman para sa ako ang mga kaigsunan, achievement na ni siya. Pero para sa ako ang mga kaigsunan, buhi pa ko, naginhawa pa ko, naa pa ko'y mahimo sa buloton sa Dios. Ang akong ampo sa Ginoo mo niya. Kinahabilin akong kinabuhi mga kaigsunan, mahimo unta kong model, mahimo unta kong influence sa mga Kristo, mga young people. Nga diin mahimo mong milyonaryo. Nga naman, ang bulaton sa Dios kinahanglag milyonaryo. Mahilom ra mo basta istorya ko na. Amen. Kay nga naman para imposible. Mga kaigsoon, pangita mo bulaton sa Dios, pangita mo church diri nga diin naglambo nga walay milyonaryo. Mga kaigsunan, di ka kikitag church. Jack Hiles mga kaigsunan, si Anderson mo'y pinaka nag-back up niya sa iyang during his ministry. Pangita mo dito sa Katipunan sa Cebu City, mga millionaire, mo'y nag-support sa church. Pangita mo mga churches sa Amerika, millionaire, mo'y nag-support sa mga simbahan. Pangita mo simbahan nga wala mag-asinso, walay mga milyonaryo. Mintras buhi pa ko mga kaigsunan, ako mong gi-challenge permi to aim, to go, na mo'y goal sa inyong kinabuhi. I want to become a millionaire. Ako i-challenge ninyo. How?
Ayaw mo kalimot kininiya nga pwede wa man guni. Actually naana ko yung computer, nagpractice na ko kung saan paghimog PowerPoint pero hantod karon wa pa yo kibalo. Pero sige lang. Basig sunod bulan ana. Di Manila ni kanang word nga chip. Sige tanan, chip. Okay. Unsa may spelling sa chip? Number 1, kanang C. Meaning create money. Kung gusto kang masinso mga kaigsunan, you need to learn how to create unsaon pagbuhat og kwarta. Mao na gingon ni Pastor Wesley, di ba? Amen? Unsaon man nato nga makakaagkot og kwarta, mga kaigsunan, kinahanglan kabalo kag unsay budgeting. Budget. Kami na mo, gamay ra kay na siya, kanang paglista bitaw. Ako ginagaguan ba? Ilista na ko ang ako mga expenses sa balay. Ako may tig loto, ako may tig agsudan. Ako i-budget. Karong semana mga kaigsunan, naka-save ko 1,000. Kaya wa may mga anak na, wa may mga apo na, more than 1,000 akong savings. May gali, wang reklamo akong asawa, unsa man niya. Ganina, ang among sudan sa buntag, lupoy. Dahil sa unto na po, lupoy na sad. Kagahapon, lupoy sad. Akong tanaw akong asawa, siya, wa mong gawin po siya reklamo. Bitaw. Ako lang gitestingan ba? Napa mo? Pwede mo kung maka-order sa Jollibee. Pwede mo kung pwede man may kamera mang doha, pwede may mangaon sa KFC. Pero ako lagi testingan ba? Ang akong broad coffee, mugasto ko 75 pesos a day. O akong gikwinta-kwinta mga kaigsunan, kada bulan, mugasto ko og 2,250 a month times 12 na ako'y matigo mga kayo in 1 year is 27,000 sa kapi lang na nako nga broad. Napa mo? Pero nangita ko paagi nga na ako'y maka-savings ko ba? Makapadayon ko sa kong broad. Ako ko, wow, 27,000 na ako'y gisudlan nga investment nga diin na ako'y bahin nga nabahinan taon ko og 10,000 sa usa ka tuig. 10,000 rin taon akong bahin. Ingko kulang rang ibayad sa akong broad coffee. Apa mo? Testingin ninyo kung gusto mong masinso, testingin niyo lista ang inyong mga expenses. Lista ni pila may inyong sildo, pila may inyong kaunon, pila may inyong mga kaisunan kana og dili mo kahibalo na dili jud ka kabadya, dili jud ka tigum. Ambot masabot, makakuha kag kwarta pinagi sa imong pag-isla sa imong budget or kinahanglan maningita kag paagi nga doon na kay trabaho. Na kay trabaho, makapabliga, buy and sell, unsa diya para na kay money. Dahil sulod nga inyong bantayan nga about chip. Ang unsa galing you need to learn how to handle money. Handle money. Kung tagaan ka kwarta, kabalo ba kang mo-handle na? Di ba ka padung dahil katawa ko ni ako lagi mention sa mga katawa ko ni mga ato namaligya ni sila. Ako lagi namaligya ni sila og katong chupo ng mga chike kung sa dia. Namaligya ni dito sa lipay kani kay nakakwarta sila. Abi ninyo
Ako na isulti. Ato sa tong adlaw, ingon sila, Pastor, mangaligo mi. Mangaligo mi. Kung asa mo kwarta, dali kwarta, na mangaligo. Tiyaw, makakwarta, mangaligo na yun. Tapos pwede naman dali, di mo mangaligo. Mangaligo sa daga, sa kadang magabang may mong cottage. Nya inom pa. Inom kuan ba? Soft drinks. Di ba? Kaon pa. Palit ba ganun mong litson manok? Ang sabada. Nakakuha mo? Ingo, ang dismay lang ko. Kaya ganing matawa na. Sa chip lang daan, sa eats, wala na. Bagsak na. Kabalo mo create money, but do not know how to handle money. Then angay, chip, meaning you learn to invest. Meaning, og nakay kwarta, ipuhunan mo para imong ipalit. Dayon sunod, imong ibaligya, ang imong pinalit. That is investment. Buy and sell. Then ang P, mga kaigsunan, chip, ang P, we need to learn how to protect. Unsaon pag-protect ang imong kwarta. Unsaon pag-protect na to tong kwarta? Dili nimo ipautang. Diya, protektaran ni mong kwarda o imong tuyo nga nung protektaran niyo para mutubo. Mura kag nagtanom og liso, nagtanom ka og kahoy nga imong gibutangan og tree guard o imong gigordyahan para mutubo ang maong kahoy. Ingon ana. Point ako mga kaigsoon niya. Mahimo lagi na nato. We need to have faith. Pero na ako'y nabantayan, remember this, Matthew, Mark chapter 11, verse number 23. Mark 11, 23. 22. Verse number 22. Jesus said, have faith in God. Unsaon nato nga do natay ma-overcome nato ang mountain, ma-overcome nato ang dagko kay mga buta o makakuha tas mga dagkong budang, we need to have faith. Kaya nga naman, ingon siya, verse number 23, when we have faith, verily I say unto you, that whosoever shall say to this mountain, ang mountain diha mga kaigsunan, ang buti pasabutan na, mao na imohang dream, mao na imohang goal sa imong kinabuhi. And I believe, if we have faith, we can conquer that mountain. What is your goal in your life? What is your goal? Kung mag-goal man mo sa inyong pagkinabuhi, i-appeal ninyo ang goal nga to become a millionaire. Napa mo diya? Pero pastor, lisod man gina. Ang doktor, lisod ba yun ang doktor? Pag engineer, lisod yun ang engineer. Bisag unsa nga kurso, lisod na. Mid-take, kung sa ba niya, engineer lisod, maestral lisod na siya, imposible na. Pero mga kaigsunan, nga nung nahimo mo na. Bisan pa kining pag-drive, mga kaigsunan, di na mahimo nimo kundi ka magtuon. Meaning, ang to become a millionaire, kinahanglan imong tudlo, imong tunan. Nga nung nahimo man lagi ni Jack Ma. Nga nung nahimo man ni Elon Musk. Di mo tali mo kaila. Nila ni Manny Villar, kinsa man na sila. Kinsa man na silang lusyutan, kinsa man na sila. Mga tao na, mga ordinaryo, mas bright patingali mo anak nila. Pero mga kaigsunan, doon na sila goal sa ilang kinabuhi. Gadili sila magpabilin nga ingon ra sila ingon ana. Ang ilang goal is to become a millionaire. Mga Kristohanon, we have a great cause. Na kay cause, dako kang na kay cause, na kay hinungdan nganong why we need to aim
a million, o maka-income ka million. Nganong mag-goal man kagingunana? Is there not a cause? Di ba? Pastor, nganong mag-goal man yun mga kaigsoon? Dako kayong buluhaton sa Dios, o ang buluhaton sa Dios kinahanglag mga milyonaryo nga mga supporters. Mga kaigsunan, dili nato makabig ang mga milyonaryo kay nga naman para pagtanaw nila nato mga kaigsunan sa diya atong shiran sa pulong sa Ginoo ang ilang gitanaw. Ako nakahusulay na ko ana. Dunay usa ka tawo nga akong gishiran, usa ka milyonaryo. Ako na gishiran. Abi nimo mag-smile siya magtanaw sa kuha. Nga naman, ang iyang tanaw sa kuha, ang iyang kwarta mo ay ako gitarget. It's hard. Pero maniniya ang mga kaigsunan. Diin man na sila gigan. Mga Chinese. Diin man gikan ang mga Chinese. Gikan sa China. Unsa may ilang dala pag-abot na sa Pilipinas. Walay dala. Tapot ras lawas. Unsa may ilang gihimo diri. Katunga, nagpasuhol sila. Labor. Katunga sa ilang labor kanang nagpasuhol sila. Ang katunga sa ilang income, ilang kaunon, ang katunga ilang isave. Ipalit nila kung sa diya. Nga naman, naaman sila goal. Dili man sila pwede nga forever ra sila nga mahimo silang servants sa mga Pilipino. Pero ang pangutana sa atong kinabuhi mga young people, wa ba kay goal sa imong kinabuhi nga pirmi lang kang ulipon, slave? Magdaa kasi mong anak unya, moadto ka sa mall, moadto ka, dadi, ayo na. Ngadto ra sa kuan, ngadto sa merkado. Ngano man, wa man tay kapalit. Why? Wa man tay kwarta. Ako gi-challenge ninyo, pwede na mahimo niyo. Is there not a cause? Doon na ba'y kapasikaran? Doon na ba'y dakong rason? Why we need to fight? Yes, doon ay dakong rason mga kaigsoon. If we will not fight against the poverty, mga kaigsoon, ang poverty mo ay muhimong slave na to. Mahimot ang buhay biayon, bugal-bugalan lang tas mga tao, bugal-bugalan lang tas tong parente. Pero mga kaigsunan, once ang ato ni siyang ma-overcome, we can overcome this by faith. Kung doon na tayo faith, you can remove mountains. And say, be thou cast into the sea, and shall not doubt in his heart, and shall believe that those things which he said shall come to pass. Ye shall have whatsoever he said. Sige sa Bible, verse number 24. Sige sa Bible, therefore, in conclusion, therefore I say unto you, what things soever ye desire when ye pray, believe that ye receive them and ye shall have them. Kristohanon pabina mo, kining walihan, nagbalik-balik na lang ni. Ang pangutana, nagbalik-balik na mangha ni ninyo. Ibalik-balik na mangha ni pastor. Ang pangutana garon, nagsugod ba ka? O tikang nagsugod ba ka? O wa ka magsugod og savings or investment, wa ka magsugod mga kaigsunan, balik-balik. Ang pangutana, garo sa man ka dagud, dakadungog aning waliya. Dugay na kay pastor, balik-balik mo na nimo. Ang pangutana, naabay, niresulta ba sa imong kinabuhi? Wala. Maorang hapon ka. Nayo sa kayang people, akong ipangutana, kumusta man imong kwarta garon? Na ako'y mga 10,000 pastor. Amen. Kumusta man imong investment? Na ako'y mga ginagmay lang pastor. Amen. At least nagsugod. Nga naman ang milyon mga kaigsoon nagsugod na piso. Ayaw mo, kita mo, ayaw. Sugod mo piso. Kaya nga naman ang milyon nagsugod nga sa 1, 2, santos. Nga naman. Start small. Napa mo diya?
Tuloy mga kaigsunan, balik-balik naman yung walihan eh. Pero niya, we need to fight. Ang atong kahadlok, kining pagkahadlokan na to, ato nang i-fight. Unsa may pangita, mamina mo, advantage ka ita i-compare sa mga unbelievers. Mamina, akong usbo na, advantage ka ita mga Kristohano na i-compare sa mga unbeliever. We have God, we have Jesus Christ. We are saved, giluwas ta sa Ginoo. Mao na mission ni Jesus Christ pag-anhin niya diri. Siya ay come that they might have life and that they might have it more abundantly. Karon di man na nato gamiton mga kaigsunan. Si Paul naay mga bersikulo. Philippians chapter 4 verse number 13, 4:13. Ningon si Paul, I can do all things. Kanang do all things, i-appeal na din na, kanada imong gamitong bersikulo ha. Mahimo lagi na nato. I can do all things. Gigamit ni Kari. Sa iyang sapatos na ibutang dia Philippians 4:13. I can do all things through Christ. Nganong di man nito gamiton nga bersikulo? Have faith in God. We need to have faith. Mo na akong ikon sa inyo. Kinsa may nagsugod na o watch og YouTube about how to become a millionaire. Nagsugod na ka. Kamo, apagin mo magsugod. Di gud mo gusto untang ma-milyonaryo. Pero dako kay mog time dia sa Dota, dako kay mog time dia sa kuanda, pero wala gud mo magsugod. Why? Di man mo ganahan sa kung wali. Ang uban pa ninyo, magsige magaling mong tabi-tabi de, ano na, wala bud, ano na po pastoro, ano na po, kabalo na po, ano ninyo. Pero nga naman, bahalag, na may uban, ng gusto. Salamat nga na may uban. Kamong mga nagsugod na, ayaw mo ka-discourage. Kanang mga magsugod, pasag din na, kay makakita ra na sa inyo ha. Ayaw mo kahadlok og failure. Ayaw mo kahadlo ka na. Usa kayang people, ako siyang ipungutan na, ingko nga nung di magkakabalong mo bike. Hadlo kong pangos, pastor. Hatol karon di kabalong mo bike. Di kabalong mo motor. Nga naman, hadlo kong pangos. Pero kami mga gusto mga bahalag mga pangos, mga motor, de-reportin, naghanag pangos na mo. Nga naman, gusto mong makibalog motor. Daghag pangos, daghang kagigig cross. Kamo, walay pangos, pero wa sa mo achievement. Wa mo kagig failure. Wa pon mo inabot. Mo na inigigagayon sa Ginoo, mangutana, ayaw mo pangutana sa Ginoo, Lord, nganong namatay man ko nga pobre. Mga kaigso, ayaw mo pangutana na. Pasing mo ingon ang Ginoo, thou wicked and slothful servant. Na ako'y gihatag nimo, wala nimo gigamit. And this is the picture, mga picture ni sa mga tao, mga kaigsunan, nga gitagaan ta og pinaka minimum na ay kada isa na to na agitay mahimo. Salamat sa Ginoo. Abi ninyo, gusto tang masinso, number 1, ang inyong buhaton, we need to start this year with gratitude. Atong sugdan kining tuiga with gratitude in our heart, nga magpasalamat sa Ginoo. Lord, salamat buhi pag-o. Ang uban naayagig hospital, hantol karon nangamatay na. Pero salamat Lord, buhi pa ko. Start with gratitude. In your heart, bi kada buntag pasalamati ang Ginoo. Lord, salamat nga buhi pa ko. In 1 Thessalonians chapter 5 verse number 18. 1 Thessalonians 5:18. Ingon ang Bible, in everything give thanks,
For this the will of God concerning you in Christ Jesus. Mga kaigsunan, pasalamat as Ginoo buhi pada. Yan lagi mong kamot. I have two hands, the left and the right, holding up high, so clean and bright. Na ako'y duha ka tiil, salamat duha ka tiil. Doon ay mga tao gali nga walay tiil. Ang uban walay kamot, pero di survive. Tanawa si Kono. Nanay Elina, pataas kamot. Nanay Elina, taas kamot. Kana siya, anar na siya. Pero last Sunday, dako na siya galin. Naibaligya niya nga pulburon. Dili pulburon nga na ha. Naibaligya niya. Bisag ana ra siya, nahalinan siya. Ang pangutana kamo, kumpleto mong tiil, wa mo'y halin. Diba? What a great challenge para ba nato mga kayo. Na-income siya. Sige lang mo, pangayo sa inyong mama. Kaingon tag, mga bagag mo. Di lang ko ingon. Ambot, pasabot mga kaigsoon. Start with the gratitude. Focus on what you have. Unsay naani mo, focus dia. Ayaw paganda. Untag na ako'y puhunan. Untag na ako'y kuhan. Untag na ako'y mga kaigsoon ang garusa man mo abot. Unsay naani mo kita. Kabulong mo kitang mo trabaho. La trabaho. Pasuho dia. Pag trabaho construction sa dia. Para kakakwarta. Para na kay puhunan. Dahil ikaduha mga kaigsoon, unsaon na to, how to face the challenge of this year. Unsaon na to mga kaigsoon, we need to face. Atong atubangon ang atong fear. We need to face fear. Atong atubangon ng mga kahadlok. Be honest to God. In your prayer, inang Ginoo, Lord, I have fear in my heart. I have fear nga basing mabagsak na sago, basin masayin na po niya kung warda. Mga ayaw kahadlok og failure. Amen? Be honest. Go to God in prayer. Isulti sa Ginoo, Lord, doon ako'y fear. Pero Lord, sige lang. Tagay kong kaalam unsaon. Ikatulo mga kaigsunan, once, kunin niya, be of good steward. Good steward ka. Ambot pasabot mga kaigsunan, start giving. Once you have offering ka, there's blessing in giving mga kaigsunan. May mo, giving. What? Pamina mo, makita sa Ginoo nga you are giver. Mayon ang Ginoo, wow. Kini akong padaghanon ning tawhanan ni kay maayo ni giver na siya. Kung dili ka giver, gamay pa gani, di pa ka mo hatag offering. Sa mga kaigsoon, unsa paghakon dako? Karon ang imong offering gitagaan kag 100. Ang imong tang offering 10 pesos, gianugnan magana. Gitagaan kag 1,000, anugnan magkamuhatag sa imong 100. Labaw nagtagaan kag 10,000. Dako na kay nang 10,000. Na kay offering 1,000, na kay 1,000. What if God will give you 100,000? Mga kaigsoon na kay 10,000. Og tagaan ka sa Ginoo 1 million na kay offering mga kaigsoon 100,000 dako ananay. Maingon ang Ginoo balik na lang kas piso. Be a good steward. Mga kaigsunan, daghan pa gyud ta pero daghan pa kong istorya ta pero maniniya
Di na lang, kaya di mo yung gapon mo makatimaan. Kato lang sa, napakoy dakang bala. Pero di lang sa, ako gumugi challenge mga kaigsunan. Ibutang sa imo ang goal sa imong kinabuhi. Once you have money, patubuan ang imong money. Patubuan na. Sa ako nagingon, sa ako gi-preach last one, when you have income, mga kaigsunan mo niya, once you have extra income, batasanan na siya. Panimaminaw. Once you have money, 25% ana imong isave. Sabot kag 25%, meaning og doon na kay 1,000, ang 250,000 na imo nang isave. Imong idugang sa imong savings. Para preparation, aron mo tubo nga naa kay gitawag og naa kay capital. Then 25% ana mga kaigsunan, 25 doon na kay 250 imo nang ibutang sa offering. Pag-practice og 25% giving. Pastor, ano gud man? Mga kaigsunan, extra man na nimo nga income. Amen? Honor the Lord with thy substance and the first fruits of all thine increase. Honor the Lord. Dayon ang 50% ana. Sa to, 25% giving, 25% para sa imong savings. Ang 50% na ara na nimo, ibo ba ng kaonon? Unsa ba day mo nagastuhon o palit kag bagaw nindot ang sudan or pwede po na imong idugang sa imong savings na kay 75% sa imong savings. Amen? Mga kaigsunan, no? Kung maka-learn lang ta na, and I believe, padulong ta sa tong journey. Yes, dako kayo na. Dako kayo. That is my mountain, our mountain. Dako kayo na siya. Pero ato nang ma-overcome. Because God is with us. Sayangan ko sa mga bersiko. Sabihin mo, no? Nga nung mga Kristohanon, di sila ganahang maminaw Bible, maminaw na sa... Igor sila mo simba diri, nga nung di na mo balik. Nga nung ingon anak, para unsa man na nilang wali, kanang wali nga pagtuo, unsa man na nila, nga wa man sila gihimo. Unsa man na nilang wali nga, be of good courage, wa man sila gihimo. Diba, amen? As wisdom from God, unsa man, di man sila magana, kanang mga wali nga, mga ingon ana, mga diwa sila magkinahanglan na. Pero kita mga Kristohanon, we need encouragement. Karon lang, kining word patience, kining pasensya ba? Kini ang pasensya mga kaigsunan, ang buot pasabot na, o kining be content, kinang kontento ka. Naghisgot dahil na, once you have already, kanang nagtanom na ka ba? Manang magtanom ka ba? Kinahanglan kag pasensya. Samtang ka nagpaabot sa bunga sa imong gitanom. Pero kanang word nga patience, wa ginay lami nimo kun wa kay gihimo. Wa kay gipaabot nga resulta sa imong investment. Wa man kay unsa man nimong patience. Unsa man nimong be content, wa man kay gipaabot. Pero na kay investment, na kay gitanom, siyempre kinahanglan pasensya para sa harvest na nimo. Nindutang tanan palihog. Praise the Lord, amen.
Abi ninyo mga kayo, I am excited to face another challenge in my life this year. Mag 67 ako karong January. By the way, nakadungog kong nag-raise mo lesson para sa kuha. Pamina mo mga kaigsunan, ako mong gidiscourage kanang inyong lesson, ihatang na sa kuha. Kaya ako nang ibutang sa akong savings. Ako nadunggan, lesson ko no. Lesson ko no kay birthday na ko. Hindi man ko makapugong inyo hamana, pero kung ako mo inyong pagbuton, mas malipay ko kung ninyo nang i-convert og cash. Ihatag. Kung doon na mo yung mga gifts, ako i-convert na lang mo og cash. Dagan na kagong t-shirt, dagan na kagong sanina, dagan na kagong sapatos. Maglibog na galing ko sa kong isuloob. Napa mo? Sa akong birthday, kung naamo yung mga gifts, ang inyong ipalit anang gifts, ibutang lang na sa, kung dili nyo ihatag sa kuha, ihatag na sa offering. Malipay po ka na. Para idugang sa tong offering. Talagsara ko mga kaigsunan, tinuod bitaw na. Dili mo mag-uol nga wa ko'y handa sa akong birthday. Mas mag-uol mo kaya di mo kakaon. Bitaw, pwede man mo makakaon sa iyong balay. I don't believe nga di mo kakaon, makakaon mo sa iyong balay. O mga fellowship hilaki away. Alam mo sabi na, mga fellowship, okay ra sa kuha, bisag, walay. Ayaw mo paghanda para sa kuha. Dili mo na ko ipanabi nga to sa ubang simbahan. Nga grabe, si Pastor Paul, wa gyud nila gihandaan. Ako'y nagpili, ana, ayaw mo paghanda sa akong birthday. Sabot, maghanda ganay mo para sa akong birthday, kasala, agin mo mortal sin do.